Another day, another Jfern's wife story. Sumaglit nga kami ni Jfern sa manukan dahil nagdala ng patuka at muntik pa kaming abutan ng ulan. Pagpasok ko nga ng gate, nagulat ako dahil nakita ko yung pinyang matagal ko nang hinahanap. Ne, may nabuhay pala. Ito yung hinahanap kong pinya. Yung walang tinik. Ay, may hinog na yan oh. Ano yan? Walang kain ng daga? Wala. May hinog na yan. Buka na ang mga mata. Yan nga pala yung nag-iisang itinanim ko dyan. Natabunan pala. Ngayon lang namunga ang pinya na yan, kaya ang akala ko ay wala na yan. Kaya pinatanim ko kay Richard ang korona ng pinya na yan para dumami ulit siya doon sa kabilang lote. Kaya nga din sumama ako sa manukan dahil bala kong mamitasan na ng kalamansi, kaya lang mukhang hindi ako matutuloy mamitas ng kalamansi dahil mukhang uulan na. Hindi kasi pwedeng mamitas ng kalamansi kapag basa ng ulan dahil aamagin lang ang kalamansi, sayang. Pinakain mo yung matara kanina, Chad? Kaabang ang mga manok. Yan. Ay, kinain na ng daga. Madami sanang bunga ang pinya, kaya lang karamihan ay kinakain nga ng daga. Pumasok nga ako dito sa range area para tumingin ng pinya, nakasunod na naman sa akin ang mga manok. Kunti na lang ang mga nakaalpas dyan dahil inarvest na ang mga stag, yung mga cockerels na lang ang natira. Hilaw pa. Tatlo na lang ang bunga ng pinya sa range area pero mga hilaw pa. At habang naglalakad nga ako dito sa range area, sunod ng sunod sa akin ang mga cockerels. Meron pa akong mga nakatanim na pinya dyan sa labas ng net pero mukhang walang bunga. Buti na lang hindi kinakain ng kambing yung mga pinya sa labas ng net. Tiningnan ko na nga din yung saging dahil mukhang pwede nang tibain. Mukhang kinakain na rin ng daga kaya ipapatiba ko na yan kay Richard. Parang kinakain ng mabait. Pasado alauna na nga nung dumating kami sa manukan at yan pinatukan na ni Richard yung mga cockerels na nasa range area. Kapag cockerels pa lang, 3 times a day kami nagpapatuka. Kapag stag na siya, 2 times a day na lang. Nasa 16 heads na lang yata ang mga cockerels ang alpas dito sa range area at meron lang isang napasamang pulet. Kunti na nga lang sila dyan sa range area pero kapag pinapatukan ni Richard ay maliligalig pa rin lagi. Ilan lang ito? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang kukulo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16 lang pala sila. May isang pulit na si mama. Yung Leaper McLean hatch ang nakatali na pala dito sa loob ng range area. Yung isang bagsik line broodcock namin na si Bulag ang inilagay doon sa kulungan na nasa kubo para mambaba sa mga inahin na nakakulong doon. Paglipat ko naman dito sa may cording area, nakita ko nga yung isang pinya doon na hinog na. Sa sobrang hinog na nga niya, meron ng mga pulang langgam sa puno ng pinya kaya hindi ko mahawakan ng maayos. At para mabali ko ang tangkay niya, itinulak ko na lang ng paa ko hanggang sa mabali ang tangkay niya. Malanggam lang. Malanggam. Mamamuti sana ako ng kalamansi kaso mambuhay. Hindi ako makakapamuti. Ang daming bunga.
Bukas na lang pag umaraw. Mukhang buhay na yung tinanim na langka ni Richard, kaya lang yung isa, tinuka yata ng manok, kaya nilagyan ng scratch pen. Hindi pa kami pwedeng magtanim ng kahit anong puno sa kabilang lote dahil ipapabulldozer pa yan ni J. Fern para magpantay ang lupa. May bunga din palang pinya. Akala ko puro dahon nga lang ang pinya na ito, kaya nung binuklat ko, meron palang bunga sa ilalim. Nagsisimula palang manilaw ang balat niya, hindi pa siya masyadong hinog, pero nung itinaas ko siya ay nabali ang tangkay, kaya kinuha ko na lang. Ay! Hindi pa masyadong madilaw. Umambon. Maaga kami pumunta at hapon na ambon. Pero maaga pa lang umambon na. Anong kumain dyan ni Chad? Ibon o daga? Daga? Nagulang na? Kulay brown. Kulay brown. May sakit yan pag ganyan? Kulay brown nga ang balat ng saba, pero maganda daw ang laman. Oo, tamis to. Pa isa. Ay, malanggam. Ang sarap. Medyo lumalakas na nga ang ambon, pero pumunta pa ako dito sa isang tabi para tingnan kung meron pang bunga ang mga pinya dito. Hilaw pa nga ang mga nakita kong bunga, yung iba naman, akala ko hinog na, yun pala, kinain na naman ng daga. Kinakain na ng daga. Tinanggal na pala ang kubo dito. Puso ng saging pinapakuha ko kay Chad. Masarap ngang gataan itong puso ng saging at tamang-tama meron kaming kapitbahay na nagtitinda ng suso. Parang maganda ang bunga niya ni Chad. Kailan mo tinanggal ang kubo dito? Yan, nalakas na ang ulan. Nalakas na ang ulan. Hindi talaga ako matutuloy manguha ng namitas ng kalamansi. Lumakas na nga ang ulan, pero buti na lang walang kasamang hangin kaya hindi kami nababasa sa kubo. Mahigit isang oras ding umulan kaya ang mga manok ay nasa ilalim lahat ng tipi. Nakita ko nga ang aming white broodcock na basang-basa na ng ulan kaya sinabihan ni J. Fern si Richard na ilagay muna sa tangkal. Bago ilagay sa tangkal ni Richard, ang white broodcock ay hinugasan muna niya ang buntot dahil may mga nakadikit na buhangin. Nasisira kasi ang buntot ng mga manok kapag dumidikit ang mga buhangin sa buntot nito at natutuyo.
Lumakas na nga ang agos ng tubig dito sa kanal dahil medyo matagal nga ang ulan. Mababaw nga lang dati ang kanal na yan, wala pang 1 metro, pero ngayon ay mahigit ng 1 metro ang lalim ng kanal. Nawawash out kasi ang mga lupa at bato kapag ganyang malakas ang agos ng tubig. Ang ulan. Naglabasan na sa tipi ang mga manok. Nahingi na ulit ng patoka. Sunod na naman ang sunod sa akin ang mga manok. Baka matakot sa akin ang mga manok sa kubo at ako'y nakakapote. Dahan-dahan nga lang ako pagpasok sa kubo, buti na lang hindi nagdiparan ang mga manok. Ayun si Bulag. Si Bulag ang nilagay pala dito ng ano. Bababa sa kanila. At dahil ambo na lang, naglabasan na rin ang mga kakerel sa kubo. Tatakbuhan sa akin ang mga manok. Tumila na nga ang ulan kaya pauwi na kami ni Jayfern. Kailangan ko uling maglakad hanggang kanto dahil madulas na naman ang dadaanan namin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!